Nanay, pinaghirapan mo ang buong buhay mo para sa akin. Ngayon, maaari ka nang magpahinga ng maayos. Marco, nakikiramay ako. Mula ngayon, sa mundong ilalim wala ng Marco. Dumating na si Madam. Alis ka, ano ang gagawin ko? Umalis ka. Marco de la Cruz, kung maglalakas loob kang umalis, bukas, gagawin kong ang buong timog bahagi ng lungsod ay dumanak ang dugo. Bahala ka. Nanay, umuwi na tayo. Huwag kang lumapit. Masamang tao, bawal mong kunin ang bahay namin. Lumabas ka, umalis ka. Sino ba kayo? Bakit nasa bahay ko? Sir Marco, ang pera ko ay na-scam ng masamang ahente at nawala. Wala na talaga akong matuluyan. Kaya pansamantala akong tumira sa bahay mo. Pasensya na. Talagang pasensya na, pasensya na. Ang mga dati hindi ko nahahabulin. Mangyaring umalis kayo agad. Sir Marco, pakiusap. Umalis. Sige, aalis na kami. Nanay, sobrang dilim na. Saan tayo pupunta? Ayoko nang tumira sa ilalim ng tulay. Maya, mabait ka. Hindi tayo titira sa ilalim ng tulay. Makinig kay nanay, sumama ka kay nanay. Luis, ito ang pera para sa gamutan ni Maya. Pakibalik mo sa akin. Gamutan? Wala yan. Marami akong utang sa labas, sa sugal. Ikaw malas. At nagtago ka pa ng pera. Ibigay mo yan. Ibalik mo sa akin. Huwag mong kunin ang pera namin, masama. Tumahimik ka. Ibalik mo sa akin. Ma, okay ka lang? Okay lang ako. Kung inilabas mo lang agad ang pera, edi sana wala ng gulo. Ang tigas ng ulo mo. Anong tinititig mo? Binubugbog ko ang sarili kong asawa. Ano sa'yo? Ma, huwag kang mag-alala. Okay na si Maya, hindi na kailangan ng gamutan. Kailangan mong magpahinga. Ilang araw ka nang hindi natutulog. Okay lang ako. Kailangan kong kumita ng pera para makahanap tayo ng bagong bahay. Ayoko ng bagong bahay. Gusto ko lang kasama si nanay at masaya na hindi umaalis sa gabi at hindi ako iiwan. Nanay. Kuya Marco, makinig ka kay nanay. Huwag ka nang makipag-away. Mamuhay ng payapa. Pangako ko, nanay. Pangako ko. Kayo.
Kuya, talaga kaming walang mapuntahan. Kapag may pera na ako, aalis na kami agad, hindi ka na namin aabalahin. Sige na, dito muna kayo tumira. Kapag may nahanap na kayo, saka kayo lumipat. Salamat, maraming salamat po. Halika, Dahlia. Mommy, sa puting lalagyan na ito, ano ang laman? Candy ba? Pasensya na. Bata pa, walang muwang, hindi niya sinasadya. Huwag kang magalit. Pasensya na po, Tito. Hindi dapat nagsasalita si Dahlia ng ganyan. Huwag kang malungkot, Tito. Sabi ni Lola, ang mga umalis magiging bituin sa langit tuwing gabi ay nakatingin sa atin. Aalis na si Mami para magtrabaho at kumita ng pera. Dito ka lang sa bahay, maghintay ka ng mabuti hanggang bumalik si Mami. Kapag kumita na si Mami ng pera, isama ka ni Mami para kumain ng masarap. Okay lang ba? Ang bait mo naman, Dahlia. Nasaan ang mami mo? Umalis ang mami ko para magtrabaho at kumita ng pera. Anong kakainin mo? Sumama ka sa akin. Isasama kita para kumain ng masarap. Kaysa sa noodles na yon, mas masarap ito ng marami. Wow, ang ganda dito. Bata, anong gusto mong kainin? Order. Sir, halika rito. Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Mamahaling restaurant ito. Paano nakapasok ang isang pulubi? Palayasin ninyo siya. Ito ay isang mamahaling restaurant. Paano ka nakapasok? Isang pulubing bata. Palabasin siya. Ginoo, pasensya na talaga. Pwede bang ikaw at itong munting bisita kumain sa ibang lugar? Anong karapatan? Anong karapatan? Dahil ito ay isang mamahaling lugar. Hindi ito ampunan. Iyong itsura niyang mukhang dukha. Hindi na ako makakain dahil sa kanya. Tama, ang restaurant na ito ay nagiging hindi na maingat. Pinapapasok ang kahit sino. Isang pulubing bata, nakakaupo dito. Nagpapabaho ng mga putahe. Tito, hindi na tayo kakain. Umalis na tayo. Linisin ang lugar. Linisin ang lugar? Sino ka ba sa tingin mo? Pinuno ng grupo? At magpapalinis pa ng lugar? Nagpapaka-important ka? Saan galing itong baliw? Akala mo ba ito ay bakuran mo? Mukhang dukha ka na nga. Nakaupo ka rito kumakain ay sapat na. Gusto mo pang magpalinis ng lugar? Tama nga. Ginoong Marco. Marco, ayaw kong marinig ang mga basurang ito na sumisigaw sa harap ko. Oo.
Mula ngayon, magtatapos ng maaga ang aming tindahan. Mangyaring umalis agad. Ano ba, bitawan mo ako? Ako ay miyembro ng Platinum. Bitawan mo ako, magrereklamo ako tungkol sa'yo. Miyembro ng Platinum? Mula ngayon, kayo ay permanenteng naka-blacklist. Itapon ninyo sila sa labas. Huwag ninyong dungisan ang mga mata ni Ginoong Marco. Bitawan mo ako. Bakit mo ako pinalayas? Tito, pwede ba kitang tawaging Superman, Tito? Bakit naman? Dahil pinalayas mo ang masasamang tao at kaya mong gawin ang lahat at naglabas ka pa ng maraming masasarap na pagkain. Kaya naisip ko na ikaw ay isang Superman. Kain ka na. Malamig na ang pagkain. Tito, pwede ba akong magtabi ng kaunti para kay nanay? Araw-araw, tinapay lang ang kinakain ni nanay, hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap na ulam. Hindi ko akalain na ang walang katulad na si Marco ay mayroon palang ganito kalambing na bahagi. May anak? Ano naman ang espesyal doon? Si Ate Rosalinda ay maaari ring manganak. Tumahimik ka! Anong gagawin mo? Mangongolekta ng proteksyon. Magbayad na dali. Hindi ba nagbayad na ako? Ang binayad mo ay para sa mga nakaraang araw. Yung mga araw na ito, nagbayad ka ba? Kuya, wala na akong pera. Nakikiusap ako. Huwag mo na akong pahirapan pakiusap. Wala kang pera ha? Sige, kung gusto mo, sumama ka sa akin matulog ng ilang gabi. Huwag kang mag-alala. Basta mapasaya mo ako, titiyakin kong libre ka ng ilang araw. Miss. Huwag mo akong hawakan. At lumalaban ka pa ha? Papatayin kita, hayop ka. Marco, Mami, ayos ka lang. ayos lang si Mami. Masasamang tao, huwag niyong awayin ang mami ko. Aling kamay ang humawak sa kanya? Iwan mo ang kamay mo. Putang ina mo, mga tropa, patayin niyo yung hayop na yan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magulo. Ako ay tao ni Don Ricardo. Kung maglalakas loob ka na hawakan ako, papatayin ko ang buong pamilya mo. Don Ricardo. Hindi ka naniniwala, di ba? Sige, ngayon tatawag na ako kay Don Ricardo. Ate Alana, ano sa tingin mo kung kailan ka libre, ipakilala mo ako? Gusto ko ring makilala si Marco, kahit isang toast lang. Si Marco ay hindi mahilig sa mga social gatherings. Depende sa performance mo. Sige, Ate Alana. Uy, Don Ricardo, may isang gago na nagkakagulo sa pabrika natin. Bilisan mo. Ano? Anak ng sinong walang pakundangan na nagkalat sa teritoryo ko. Hintayin mo ako, haharapin ko siya. Tapos ka na, darating na si Don Ricardo, patay ka na. Sige. Naghihintay ako.
Sige, umalis ka na. Si Don Ricardo ang namumuno dito. Siya ang hari. Walang awa pumatay. Hindi natin siya kayang kalabanin. Tito Superman, tumakbo na tayo. Dadala ng masasama. Dumarating ang marami. Masyado nang huli para tumakbo. Ako mismo ang magpuputol ng kamay mong ito at ipapakain sa aso. Sige. Hinihintay kita. Sinong gago ang walang takot sa kamatayan at naglakas loob na guluhin ang teritoryo ko? Lumabas ka at mamatay ka. Siya. Ang likurang ito, Bakit parang pamilyar? Ako si Alana Garcia. Bati kita, Marco? Alana Garcia, sumasaludo kay Marco. Don Ricardo? Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Marco. Hindi ko alam na nandito ka. Marco, kasalanan ko lahat, Marco. Patawarin mo na ako, Marco. Don Ricardo, ano po ang ginagawa ninyo? Hindi ba siya isang pogi lang? Bakit ka nagluhod sa kanya? Mga walang hiya, tumahimik ka na. Marco, Kinagat ng aso mo ang tao. Marco, alam ko na ang gagawin. Walang hiya. Lumuhod ka. Iabot mo ang kamay mong parang aso sa akin. Don Ricardo, hindi ko talaga alam. Siya ba si Marco? Hindi ko talaga alam. Kung alam ko, hindi ko gagawin to. Marco, patawarin mo ako. Marco, sasabihin ko ulit. Iabot mo ang kamay mong parang aso. Ilabas mo ang iyong maruming kamay. Iabot mo. Don Ricardo. Ako, hindi ko talaga alam. Marco ba siya? Alam ko. Hindi ko gagawin ito. Marco, patawarin mo ako. Marco. Sasabihin ko ulit. Ilabas mo ang iyong maruming kamay. Bilisan mo. Marco, ganito? Kayo po, masaya ka ba? Umalis ka na. Opo, salamat Marco, bilisan mo umalis, bilisan mo umalis, bilisan. Tara na, umuwi na. Ate Alana, hindi ako nagkakamali. Marco, bakit kasama niya ang isang ina at anak na nagtitinda sa kalsada? Huwag mong itanong ang hindi dapat. Sumunod ka. Tuloy po kayo? Medyo magulo ang bahay. Huwag kayong mag-alala. Marco, kayo po, dito po kayo nakatira. Marco, aayusin ko agad ang mga tao. Bibili ako ng bahay at mga gamit para sa inyo. Hindi kayo pwedeng manirahan sa ganitong lugar. Nanay, Tito Superman, sino ba talaga siya? Tahimik? Nanay, Hindi ko rin alam. Anong kailangan mo sa akin? Marco, may ipapaalam ako. Diego Ramos, lumabas na ng bilangguan. Marco, si Diego ay laging naghihiganti. Ngayon na nakalaya siya sa kulungan, ang una niyang hahanapin ay ikaw po. Alam ko na. Kung gayon, Marco, ako na muna. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako.
Buisit. Ikaw, Marco. Hintayin mo ako. Kapag nakalabas na ako, gagawin kitang pira-piraso. Matagal na kitang hinihintay. Sino? Sisi ako. Ang gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Bumangon ako para mag-CR. Nakita kong bukas pa ang ilaw dito. Tito Superman, masakit ba sa iyo? Hayaan mo akong maglagay ng gamot. Sabi ni Mommy, kapag nasaktan, kailangan maglagay ng gamot. Kung hindi, mamamaga. Tito Superman, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. O kaya ako na. O ako na lang. Ang mga sugat na ito, paano nangyari? Sa harap. Ako na. Sige. Salamat. Mami, bakit ang pula ng mukha mo? Bata, wag ka nang makialam. Matulog ka na. Tito Superman, sino ba talaga siya? Bakit sa kanyang katawan ay may maraming sugat? Ang sakit kaya? Hindi rin alam ni Mami kung sino siya, pero alam ni Mami na mabuti siyang tao. Matulog ka na. Magandang umaga, Tito Superman. Ito ay espesyal na pansit na ginawa ni Mommy para sa iyo. Ang sarap! Ako. Alis na ako papuntang trabaho. Sige. Anong gagawin niyo? Kayo na naman, mga masasama. Huwag niyo kaming awayin. Anong ginagawa niyo dito? Sige, atakihin. Para sa iyo, Marco, inutos ni Ate Alana na ako ay magdala ng mga bagay dito para kay Marco dito upang maging komportable kayo. Bilisan mo, mabilis. Bilis! Marco, tingnan ninyo, nakaayos na ang lahat. Ako ay hindi na aabala sa inyo. Oo. Tara. Ito, bakit ang daming tambay dito? Ito ay galing sa bahay ni Sofia. Tiyak na may kinalaman siya. Tara, hanapin natin ang babaeng yon para makipag-usap. Tara na.
Nanay, tingnan mo, malaking sofa. Ang ganda ng bahay natin. Dahlia, hindi ito ang bahay natin. Pansamantala lang tayo dito. Sino kaya ang yumaman na ito? Nakatira sa malaking bahay at naglagay pa ng malaking TV. Tita Zhang, ano ang gagawin mo? Siyempre, may gagawin. Ikaw, babaeng manloloko, nang aakit ng ibang lalaki, ang buong gusali namin na dumihan mo. Umalis ka na agad. Huwag ka nang magpakita dito. Tama, ang mga nakatira sa gusaling ito ay mga disenteng tao. Ikaw, isang diborsyada na may anak basura. Tingnan mo ang iyong ugali. Ang bahay na ito hindi naman sa iyo, 'di ba? Baka sa ibang lalaki na umupa para sa iyo. Kapag nagsawa na sa iyo, babalik ka rin sa pag-iimpake at aalis. Kayo ay sobrang sama. Dito kami nakatira. Anong pakialam ninyo? Ito ang bahay ko. Bakit ninyo kami pinaalis? Bahay mo? Anong ebidensya mo na ito ang bahay mo? Sinasabi ko sa iyo, kung marunong kang umunawa, umalis ka na. Kung hindi ka namin patatawarin. Nanay, Huwag kang magalit kung hindi kami magalang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lumabas ka. Isang lalaking walang hiya. Lakas ng loob mo sumigaw dito. Kung hindi ka namin disiplinahin, akala mo matanda lang ako na walang magawa. Nanakit, may pumatay. Binubugbog ng lalaking bastos ang inosente. Walang hustisya. Walang hustisya. Anong nangyayari? Sino ka? Bakit ka nandito sa subdivision namin? Nagsuntok ka ng tao? Wala na bang batas? Ginoong Santos, kailangan mo akong tulungan. Itong babaeng manloloko, ang lalaking inakit niya, ayaw umalis sa subdivision at sinaktan pa ako. Ang baywang ko, nabali na. Hindi po siya. Sila ang unang nanakit. Tama na. Wala akong pakialam kung sino ang unang nanakit. Basta. Ngayon din, umalis ka agad dito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Uy, itong gusaling tinitirhan ko ngayon, bibilhin ko ang buong building, kasama ang lupa. Hindi ko na kaya. Buong gusali, sino ka ba? Nag-aarti ka ba dito? Bastos. May hangganan ang pagmamayabang. Isang tawag lang, gusto mong bumili ng isang gusali? At gusto mo pang bilhin ng lupa? Bakit hindi ka na lang lumipad? Pagkatapos ng 3 minuto, dalhin mo ang mga papeles at gawin na. Opo, Marco. Baka umalis na lang tayo. Huwag na kayong makipagtalo sa kanila. kayo ay masasamang tao, hindi sinungaling si Tito Superman. Sige. Ano pang hinihintay mo? Bilisan nyo at lahat ng ito alisin nyo na. Sino ang mga has na galawin si Marco? Ano pa ba ang hinihintay ninyo? Itong mga nagkakagulo, palayasin ninyo agad. Sino ang may pakana na galawin si Marco? Sir Reyes, bakit po kayo nandito? Sir Reyes, ang developer ng subdivision namin na nagkakahalaga ng bilyon. Ang malaking boss na si Sir Reyes, ano po ang nagdala sa inyo rito? Marco, ang kontrata at titulo, nandito na lahat, maaari na kayong pumirma. Sir Reyes, baka naman may misunderstanding tayo. Sir Reyes, oo tama, isa lang siyang hindi kilalang lalaki. Marco, ano ang gagawin natin sa mga ito? Palayasin ninyo sila. Sige po. Simulan na ang operasyon paglilinis. Lahat ng tao sa gusaling ito, alisin sa loob ng 1 oras. Ang penalty ay ayon sa kontrata, triple bayad. At para sa mga ito, lumayas kayo. Wala kayong makukuhang pera. Huwag magbigay ng kahit 1 sentimo. Marco, mali ako. Alam ko talagang mali ako. Isa lang akong matandang babae na walang alam. Maawa ka naman. Ituring mo akong parang utot na pakawalan mo na. Marco, pasensya na. Pasensya na talaga. Nagmataas ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, maawa ka. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Palabasin sila. Huwag mong sirain ang kapayapaan ni Marco. Huwag mo akong paalisin. Mula ngayon, alam ko na talaga na mali ako. Alam ko talagang mali ako. Marco, pasensya na sa abala.
Mami, ang mga masasamang tao pinalayas na talaga sila. Ang galing mo, Superman Tito. Muli, naabala na naman kita. Pasensya na. Ang mahalaga okay kayo ng bata. Tito Superman, pinalayas ang masasamang tao. Binigyan kami ni nanay ng napakagandang bahay. Kailangan ko siyang bigyan ng pinakamagandang regalo. Ate Rosalinda, pumasok na ang batang iyon. Titingnan ko nga ang ina at anak na inaalagaan ni Marco. Ano ba talaga sila? Napakamahal ng mga ito, hindi sapat ang pera ko. Hindi ko alam kung si Tito Superman gusto ba niya ang kending ito. Ito lang. Oo. Salamat, ate. Walang anuman. Ah, ganun pala ang tunay na pagmamahal ni Marco ay 3 kending lang pala? Lolo, ito para sa iyo. Sabi ni Mommy, kapag kumain ng matamis, hindi na malungkot ang puso. Ate, napakaganda mo. Para kang diwata. Ate, ito para sa iyo, kainin mo. Bakit mo ibibigay ang iyong candy sa iba? Dahil sabi ni Mommy, ang magagandang bagay ay dapat ibahagi sa lahat. Bigyan si Lolo ng isa at si ate ng isa at isang natira ay kay Tito Superman. Ikaw ano? Kumain na ako. Umuwi ka nang, huwag kang magpagala-gala sa labas. Nasaan ang batang iyon? Bakit bigla na lang nawala? Dahlia. Dahlia. Ikaw ba yan? Marco, hindi ka nagpatalo sa iyong reputasyon. Sino ang nagpadala sa'yo? Kuya Marco, ganito ka pa rin, hindi marunong mag-alaga sa mga babae. Huwag kang magalit, Kuya Marco. Ate Rosalinda, nasa loob na at naghihintay sa'yo. Paano mo nalaman na nandito ako? Ilang araw lang pumayat ka na. Sa ganitong lugar, hindi ka kumakain ng maayos at natutulog. Anong kailangan mo sa akin? Wala na ang hari. Ako bilang reyna, wala nang saysay. Umalis na ako sa mundong ito. Marco, tumigil ka. Tumigil ka. Kuya Marco.
Nakalimutan mo na ba? Ngayong araw 3 taon na ang nakalipas. Sabay nating nakuha ang teritoryo ng lungsod Timog. Noong mga oras na yon, hawak mo ang kamay ko sa mismong kalsadang iyon. Sinabi mo sa akin, mula noon ang buong lungsod Timog ay magiging atin. Ikaw ay lagi akong poprotektahan. Huwag kang umalis. Pwede ba? Hindi ka namin mawawala, hindi rin kita mawawala. Magsimula tayong muli tulad ng dati. Ang nakaraan ay nakaraan na. Pangako ko sa aking ina na hindi na makikialam sa mga gawain ng mundo. Nakaraan. Marco de la Cruz, akala mo ba kapag sinabi mong nakaraan ay magiging nakaraan na talaga? Nakalimutan mo bang ikaw ang nagsabi na poprotektahan mo ako habang buhay at mamahalin mo ako? Bakit ka nagbabago ng isip? Wow, ang ganda mo, ate. Para kang engkanto. Ate, bakit ka nagmamadaling umalis? Ito, kainin mo. Para puntahan ng babaeng ito, di ba? Rosalinda, gusto mo bang mamatay talaga? Mamamatay ka ba? Oo. Hindi ko talaga inaasahan na kayang pabayaan ni Marco ang kanyang kaharian. Isang babaeng hiwalay sa asawa na nagtitinda sa palengke at isang batang hindi kilala ang pinagmulan. Ulitin mo. Tama, ito ang Marco na kilala ko. Para sa isang taong walang kinalaman, pinatay mo ako, nagbago ka talaga. Binabalaan kita. Kung gagalawin mo ang isang buhok nila ng ina at anak, lahat kayo ay sasama sa kanila sa kamatayan. Rosalinda, lumayas ka. Marco? Pinilit mo ako. Kuya Superman. Dahlia, saan ka nagpunta? Nakita ko lang si Kuya Superman malungkot siya, kaya pumunta ako para kay Kuya Superman bumili ng candy. Sabi ni Mami kapag kumain ng matamis hindi na malungkot ang puso. May nangyari ba? Mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Wala lang. Salamat, Dahlia. Oo nga pala, Kuya Superman, sa daan may nakasalubong akong napakagandang ate. Sabi niya, kilala ka rin daw niya. Dahlia, makinig ka sa sinasabi ng tito mo. Huwag na huwag kang makipag-usap sa kahit sinong estranghero, lalo na sa atin na iyon. Mapanganib siya. Mabait naman si ate. Makinig ka. Pangako, makikinig ako. Rosalinda, pag nakuha ko na ang lungsod ng Timog, gagawan kita ng pinakamagarang kasal. Wala akong gusto, ikaw lang. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako sa inyo. Rosalinda, pakawalan mo na siya. Pakawalan mo ako.
Kapag pumasok ka sa mundo ng gang, wala nang atrasan, kaya siya dapat mamatay. Si Diego, ang bilis naman magpadala ng mga tao para mamatay. Marco, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sige, atake. Sabay-sabay. Nasaan si Diego Ramos? Bakit ang ingay sa labas? Mamatay ka. Wag! Protektahan ang bata. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ba talaga si Diego Ramos? Delikado. Nanay! Sofia. Sofia. Manatili ka. Mama, huwag kang mamatay. Maya, ayaw kitang mamatay. Dadalhin kita sa ospital, maging maayos ka. Tito Superman, hindi mamamatay si Mama, 'di ba? Maya, bukod kay Mama, wala na akong iba. Hindi yun mangyayari. Marco, ano talaga ang nangyari? Si Diego Ramos. Itong walang hiya, mukhang sawa na siya sa buhay. Mangahas kang atakihin si Marco. Magsama ako ng mga tao ngayon. Sasalakayin ang templo ng dragon. Tigit. Siya. Ako ang papatay sa kanya. Gusto ko lang ang buhay ni Diego Ramos. Umalis na kayo ngayon din. Hindi ko kayo papatayin. Sino ka ba? Naglakas loob kang pumunta sa templo ng dragon at magulo? Mga tropa, sabay-sabay na tayo. Tatarin natin siya. Mamatay kayo. Huling tanong ko sa'yo. Nasaan si Diego Ramos? Sa huling pagkakataon tatanungin kita, nasaan si Diego Ramos? Tumakas, Kuya Diego. Kuya Diego, narinig niyang darating ka para patayin siya, kaya tumakas siya sa likod. Ipakalat mo ang sinasabi ko. Simula ngayon, ang bulwagan ng dragon ay papatayin natin ang bawat miyembro nito. Gagawin kong ang bulwagan ng dragon ay mawawala na. Opo.
Doktor, kumusta siya? Ang bala ay sumapi sa tadyang. Hindi naman natamaan ang mga lamang loob at mahahalagang organo. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw, walang malubhang pinsala at makakauwi na siya. Salamat, Doktor. Mama, okay ka na. Buti naman. Pasensya na, Dahlia, at pinag-alala mo ako. Ikaw? Bakit mo ako hinadlangan ng bala? Ikaw? Bakit mo ako hinarang sa baril? Ako? Kasi gusto ka ni Mommy. Maya, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong sinasabing mali. Si Mommy mismo ang nagsabi. Si Tito Superman ay mabait. Iniligtas tayo ni Tito Superman. Si Tito Superman ay kay Maya at bayani ni Mommy. Ikaw, marami kang tinulong sa amin. Ako, hindi ko alam kung paano kita susuklian. Kaya, naiintindihan ko. Unang beses ko palang makita si Marco na ganito. Ang pag-ibig ng lalaki at babae talaga namang nakakapagpaganda ng tao. Lumabas tayo. Huwag gambalay ng pasyente sa pagpapahinga. Opo. Samahan si Mami. ikaw, aalis ka rin ba? Ako, hindi ako aalis. Dito lang ako sa pintuan magbabantay. Umalis na. Salamat. Miss Sue, binabati kita sa paglabas mo sa ospital. Congratulations sa paglabas mo, Miss Sue. Ito, Tanggapin mo na. Ito ay kanilang kabutihang loob. salamat. Salamat sa inyo. Si Mami ni Maya ay papasok na sa trabaho. Maglaro ka lang sa bahay. Huwag kang lalayo. Hintayin mo si Mami. Lulutuan kita ng masarap. Sige? Huwag kang mag-alala, Mommy. Magiging mabait si Maya. Nasaan si Tito Superman? Si Tito Superman kaninang umaga ay nag-jogging. Sige. Sige, pupunta na si Mami sa trabaho. Ma'am, magandang umaga po. Magandang araw po, ma'am. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ma'am, huwag kang magkamali. Si Marco, nag-aalala si Marco na baka muling magdulot ng gulo si Diego Ramos sa'yo. Kaya iniutos niya sa amin na protektahan ang iyong kaligtasan. Ma'am, huwag kang mag-alala. Kami nandito lang para protektahan ka. Hindi ka namin aabalahin. Mga tropa, tama ba? Oo. Sige na nga. Sumunod kayong lahat. Huwag kayong lalayo. Kung mawala ng isang buhok si ma'am, babalatan ko kayo. Opo. Sunod. Sunod. Uy Sue, sabihin mo sa akin, ilang araw ka nang absent? Akala mo ba itong tindahan ng prutas ay sa iyo? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Kung ayaw mong magtrabaho, maraming gustong magtrabaho. Pasensya na po. Na-ospital ako nung nakaraang araw. Na-ospital ka? Huwag kang mag-imbento ng dahilan. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ngayon, kung hindi ka magtatrabaho ng maayos, umalis ka na agad. Hayop ka. Paano mo nagawang bastusin ang asawa ni Marco? Ma'am, ano ang ginagawa ninyo? Bastos kayo sa asawa ng kuya ko. Suntukin, walang respeto sa asawa ng kuya ko. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Kausapin kita ng maayos, tumigil kayo. Ate, huwag kang mag-alala. Ako, siguradong kakausapin ko siya ng maayos. Hoy, tumigil na! Tumigil na. Dahil bastos ka sa asawa ng kuya ko?
Ang prutas na ito ngayon mukhang maganda naman. Tingnan natin. Maganda, bilhin mo para sa akin. Hindi bababa sa 10 kilo. Kung hindi, papatayin kita. Sige, kuya. Bibiling ko. Bakit ang bilis mo? Hindi. Paano ako makakapagnegosyo niyan? Naiintindihan ko na, ate. Hindi ko naisip ng mabuti. Sa susunod, mag-iingat ako. Palibutan sila, bilis. Ano ang ginagawa ninyo? Siyempre, bibili ng prutas. Kayo dalawa, kahit na kailangan bumili. Tama, dapat bumili. Nene, pwede ba akong makipaglaro sa iyo? I-search ang katawan. Maghanap. Tapos na ang paghahanap, walang delikado. Pwede ka nang makipaglaro sa aming binibini. Uuwi na ako kay Mommy, nakakainis kayo. Huwag kayong sumunod sa akin. Binibini wala kaming magagawa eh. Sinabi ni Don Ricardo, dapat talaga naming bantayan kayo ng malapit. Hindi kayo pwedeng masaktan kahit konti. Wala akong pakialam, masasama kayong lahat. Mga kapatid, lumabas kayo, sumunod agad. Kaarawan ni Dahlia ngayon. Sumama ka sa amin buong araw at bumili ka ng maraming regalo. Salamat sa abala mo. Basta masaya ang bata. May nanay at tito Superman. Kasama ko sa aking kaarawan. Ako ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Luz, Hindi ba ito ang aking kawawang dating asawa? Pwede naman. Ang bilis. Nakahanap na ng iba at nagpapanggap na isang pamilya. Nakakaantig ng puso. Luis, anong ginagawa mo dito? Masamang tao, hindi ka welcome dito. Umalis ka sa bahay namin. Bata. Ang kakaiba ng trip mo. Gusto mo ng dating may asawa, second hand, di ba? Ibebenta ko siya sa'yo? 500 piso isang gabi. Kamay, masakit. Ang bibig mo, napakadumi. Sofia Mendoza, buwisit ka. Ano bang hinihintay mo? Sabihin mo sa lalaki mo, bitawan ako. Mabali na kamay ko. Ikaw ang may gusto niyan. Masama ka! Buti nga sa'yo! Ikaw, anak ng demonyo. Patayin mo na kita. Kung magbabalik ka pa rito, papatayin kita. Layas. Teka lang, aantayin kita. Pasensya na, nakaabala na naman ako sa'yo. Walang anuman. Tito Superman, tara tayo na maghiwa ng cake. Sana araw-araw ay masaya si Mommy. Tito Superman, ingatan mo lagi kami. 3 tayo, laging magkakasama. Ano? Wala. Nilagay ko na sa loob ang mga damit.
Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sige, uwi na ako. Ikaw. Bakit? Nandidiri ka ba sa akin? Hindi naman. Nanay, nasan ka? Nagugutom na si Dahlia. Dahlia. Naghahalikan si Uncle Superman at si Nanay. May tatay na si Dahlia. Pumasok na si Dahlia. Paano kung malaman ni Dahlia? Anong ipagtatakot? Seryoso ka ba? Oo naman. Marco, para sa isang babaeng diborsyada at isang bastos na bata, iniwan mo ako. Miss Rosalinda, sinabi ko na sa iyo si Marco ay isang batong hindi umiinit walang puso. Ikaw lang ang nagtrato sa kanya bilang mahal na mahal. Tingnan mo, ginawa mo ang lahat para sa kanya, pero siya ay lumingon para sa isang babaeng hamak na tindera sa bangketa, itinapon katulad ng basura. Tumahimik ka, kung magsasalita ka pa tungkol sa kanya, papatayin kita. Sige. Sige. Kung ganun, huwag na muna siyang pag-usapan. Ngayon, pwedeng pag-usapan ang totoong usapin. Huwag kang mag-alala, Rosalinda, basta gagawin mo ang plano ipinapangako ko. Tiyak na si Marco ay babalik sa iyo ng kusang loob. Marco, ikaw ang pumilit sa akin.
Manang ikaw, dito ka na lang magbenta ng payapa. Nandito ako, si Don Ricardo. Tingnan ko kung sinong walang mata ang maglakas loob na manggulo. Sugurin ninyo. Laban. Ako na. Putang ina. Manang, tumakbo ka na. Bahala na ako dito. Tumakbo na, Manang. Ikaw, anong klaseng tao ka ba? Don Ricardo. Tumakbo ka na, Don Ricardo. Huwag mo akong pakialaman. Don Ricardo. Dalhin na, Don Ricardo. Don Ricardo. Ma'am, Don Ricardo. Don Ricardo? Don Ricardo. Don Ricardo. Ma'am, Don Ricardo. Don Ricardo. Ma'am, Lumipad. Lumipad. Uy, Marco, ma'am, dinala na siya. sino ang gumawa nito? Diego Ramos. Anong nangyari? Kinuha ni Diego Ramos si Sofia Santos. Tito Superman, kailangan mong iligtas si Mommy. Oh. Utusan ko kayo. Kahit hukayin ko ang buong lungsod ng Timog, kailangan kong mahanap ang hayop na ito at ilabas siya. Sige. Diego Ramos, mas mabuti pang ipagdasal mong okay siya. Kung hindi, ikaw at ang buong templo ng dragon mo ay mawawala sa mundong ito nang walang natira. Tio Superman, hindi sasaktan si Mama, di ba? Si Mama ang pinakamabuting tao sa mundo. Hindi. Pangako ko. Marco, ang asong gala na si Diego Ramos parang naglaho sa balat ng lupa. Ang mga tao natin lugar niya hinalughog namin mula itaas hanggang ibaba. Wala pa ring balita. Marco, pinandar ko na lahat ng kapatid natin sa lungsod Timog. Hindi pa rin namin mahanap ang hayop na yon. Kaya magpatuloy kayo sa paghahanap. Hukayin nyo kahit 3 talampakan ng lalim, kailangan nating mahanap ang hayop na si Diego Ramos. Hanapin nyo siya para sa akin. Opo. Marco. Ayos lang ba? Diego, naghahanap ka ba ng kamatayan? Pumatay ka ng tao ko, gago? Kamatayan. Yung mga kapatid na namatay dahil sa iyo, lahat sila pinatay mo. Ngayon, humingi lang ako ng isa babae mo. Ang kalakalan na ito, sulit na sulit. Nasaan si Sofia? Nasaan siya? Sofia. Mama. Diego Ramos. Kung galawin mo kahit isang buhok niya, gagawin kitang abo. Wala kang mapaglibingan. Nakakatakot naman. Marco, kung gusto mong iligtas ang babae mo, kailangan mong magpakita ng sinseridad. Simula ngayon sa loob ng 3 oras, lumang pabrika, pumunta ka ng mag-isa. Tandaan mo, ikaw lang mag-isa. Kung makakita ako ng iba, hintayin mong kunin ang bangkay niya. Diego Ramos. Marco, ang baliw na asong si Diego Ramos tiyak na naglatag siya ng bitag na walang takas. Hindi kayo pwedeng pumunta ng mag-isa.
Oo nga Marco, huwag kayong mapahamak. Hayaan ninyong samahan ko kayo ng mga kasama ko. Papatayin ko silang lahat, walang matitira. Desidido na ako. Tito Superman, kailangan mong iligtas si Mommy. Si Dahlia at si Mommy hindi mabubuhay kung wala ka. Magtiwala ka sa akin. Palabasin mo ako, nakikiusap ako sa'yo. Bilisan mo, palabasin mo ako. Peste kang babae ka. Ano ang isinisigaw mo? Kung magsisigaw ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Ang ganda ng babae. Mamamatay ka na rin naman. Bakit hindi bago ka mamatay? Pagbigyan mo ako. Ang ganda mo ah. Mamamatay ka naman, kaya bago ka mamatay, painumin mo ako. Huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit. Sumigaw ka, kahit mapagod ang boses mo, walang makikinig. Putya. Puta ka, sinipa mo ako, gago, papatayin kita. Huwag. 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 Buwisit na babae, ang tapang mo. Ikaw? Sofia, hintayin mo ako. Hoy. Oo, ako ito. Sofia, bakit ikaw? Nasaan ka? Hindi ko rin alam kung saan ito, alam ko lang. Lahat ng tao dito ay mga tauhan ni Diego. Sofia. Hoy! Sofia, ulit Marco. Hindi kita marinig. Anak ng sa demonyong lugar na ito, walang signal, sobrang boring. Tama ka, tara, tingnan natin ang babaeng iyon. Huwag siyang mamatay dito. Kakaiba, parang may narinig ako, may tunog sa loob. Huwag kang lumapit. Huwag ka talagang lumapit. Sige na, mabaho at marumi dito. Wala namang mangyayari. Tara na. Mag-ingat ka pare, huwag kang gagawa ng kung ano. Anong ingay yun? Tara. Anong ingay? Wala na, talagang wala na tayo. Kayo dalawa, anong inaantay nyo? May kailangan agad sa inyo si boss. Dali, umalis na kayo. Hoy, Marco, ano ang gagawin ko ngayon? makinig ka sa akin. Lumabas ka muna, tingnan mo ang paligid. Sige.
Ito ay sa lumang pabrika, stockroom. Maraming parehong kwarto sa paligid. Maghanap ka agad ng isa. Doorknob, may makapal na alikabok. Matagal nang walang pumapasok na kwarto. Magtago ka. Bilisan mo. Sige. Sofia. Sofia. Sofia, anong nangyari sa'yo, Sofia? Lintig. Diego, kung may nangyari kay Sofia na masama, papanawin kita. Ako. Ayos lang ako. Sofia, Kanina, nadulas ako. makinig ka sa akin ngayon. Ilak mo kaagad ang pinto. Maghanap ka ng mabigat para harangan ng pinto. Pupunta na ako dyan. Sige. Sofia, huwag kang matakot. Marco, darating na si Marco para iligtas ka. Kung makalabas ka lang, makikita mo na si Maya. Marco, matagal na kitang hinihintay. Ayokong makipag-away sa babae. Umalis ka. Sayang, ang mission ko ay hadlangan ka o patayin ka. Talagang ang ikaw ang pinakamalakas na Marco. Ang laban ngayong araw ay isang karapat-dapat na kamatayan. Huwag mo akong pilitin. Ayokong pumatay ng babae. Huwag mo akong pilitin. Ayokong pumatay ng babae. Hindi ikaw ang magdedesisyon. So, paano nangyari yan? Talagang karapat-dapat sa iyo ang titulong Marco. Talagang mahusay. Ate Bianca, hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Tigilan mo na ang daldal. Laban na! Ganyan lang ang kaya mo. At naglakas loob ka pang maging bastos sa akin? Dahil sa ating nakaraan, ngayon patatawarin ko kayo. Kung may susunod na pagkakataon, papatayin ko kayo. Marco, bakit hindi ka pa dumarating? Baka may masamang nangyari. Maghanap kayo. Sa bawat kwarto, isa-isa. Hanapin ninyo, huwag hayaang makatakas siya. Hindi pwede. Kung maghihintay tayo dito, mababalikan tayo sa bandang huli. Hindi ko dapat idamay si Marco.
ka pa. Sige, sugod. Tingnan mo. Talaga namang ikaw si Marco. Mag-isa kang pumunta at naglakas loob kang pumunta sa aking pugad. Ang tapang mo. Humahanga ako sa iyo, Kuya Diego. Rosalinda, bakit ka kasama ng basurang ito? Kasama mo? Ano? Wala kang karapatang magtanong sa akin kung bakit. Lahat ng ginawa ko ngayon, ikaw ang dahilan. Pinilit mo akong gawin ito. Sasamahan kita. Mula sa wala, hanggang sa pamamahala ng Lungsod Timog. Pinigilan ko ang kutsilyo para sa'yo. Nagdugo ako para sa'yo, ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Marco de la Cruz, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ako sa'yo? Tapos 9 yan. Ikaw. Miss Rosalinda, nakita mo na lahat, di ba? Tulad nitong matigas ang puso, walang awa, makipag-usap pa sa kanya, sayang lang ang laway. Tulad ng taong ito, dapat siyang putulin ng libu-libong hiwa, sunugin ang kanyang buto at ikalat ang abo, gulpiin siya. Mga basura, lumaban sa akin. Ito ang nasa puso ko, walang talong, Marco. Ito ang dinala mo, mga walang kwenta. Para painitin siya, hindi karapat-dapat ako. Sige. Magaling! Hayaan mong ako si Diego na personal kang haharapin. Medyo kawili-wili. Isa pa. Marco, akala mo ba ikaw pa rin ang dating hari na si Marco? Ngayon ka mamamatay. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Bakit hindi ko siya masaktan? Ang agwat namin ganito ba kalaki? Sinabi ko na naghahanap ka ng kamatayan. Sinabi ko na naghahanap ka ng gulo. Hindi pa tapos. Meron pa akong huling trump card. Tawagin mo ang babaeng iyan. Sofia. Marco. Diego, napakasama mo. Tama ka, ang gusto ko sa iba kapag pinupuri nila ako. Kung gagalaw ka, Marco, ipinapangako ko, kung gagalaw ka ng isa pa, babaliin ko ang leeg niya. Sa oras na iyon, ang babaeng ito ay mapapatay mo. Wag mo akong pansinin. Ang mapagmataas na Marco, hindi mo inakala no, sa huli ni ikaw ay sa akin, Diego. Tapak sa ilalim ng aking paa. Rosalinda, tingnan mo. Ang galing ko, di ba? Itong dating mapagmataas na si Marco, ngayon siya ay parang aso. Rosalinda, o nga. Itong baril, para sa'yo. Ikaw na ang pumatay sa kanya.
Wag. Wag. Huwag. Marco, para sa isang babae, dumating ka sa ganitong kalagayan. Sulit ba? Wag. Ipinapakiusap ko. Huwag mo siyang saktan. Ipinapakiusap ko sa'yo. Sulit. Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Mas maganda ako sa kanya, mas may kakayahan ako. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo, ipinanalo ko ang imperyo para sa iyo. Marco, sabihin mo sa akin, bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Ikaw, hindi ka kasing galing niya. Ganun. Hindi kasing galing, ha? Kung gayon ikaw, mamatay ka na. Wag, pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Pakiusap sa'yo. Marco, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin, pinili mo lang siya dahil sa isang sandaling pagkakamali. Tama na, tumigil ka na, putang ina, barilin mo siya. Sabihin. Rosalinda, pagod na ako. Sumunod ako sa kanya. Makakatulog ako ng mahimbing. Kaya ko rin naman. Pwede kitang samahan. Iwan ang lahat. Kung sasabihin mo lang. Wala nang balikan. Ikaw ay nalason na ng kapangyarihan hanggang sa iyong buto. Saludo, Ma'am Rosalinda. Mula ngayon, ang grupong ito ay tatawagin sa aking apelido. Opo. Anong inaantay mo, putang ina? Kung hindi mo kaya, ako na. Rosalinda, nagkakamali ka yata ito. Tutulungan kitang harapin si Marco. Ako, tinulungan pa kita gumawa ng maraming bagay. Hindi ito dapat sa akin. Ang ingay mo. Parang langaw. Sige. Rosalinda, tingnan mo, ganito na lang tayo. Yung tungkol sa kanya, hindi na ako makikialam. Yung sa inyong dalawa, hindi ko na rin pakikialaman. Pakawalan mo na ako. Sa mundong ito, ako lang ang pwedeng gumalaw sa kanya. Anong akala mo sa sarili mo? Gago ka. Ikaw, karapat dapat? Patay na si Diego Ramos. Batiin si Rosalinda. Okay ka lang? Wala ka namang sugat? Ngayon, walang makakagambala. Dapat na tayong magtapos. Huwag. Gusto mo siyang patayin? Patayin mo muna ako. Ang ganda ng pag-ibig na yan. Sige. Gagawin ko ang gusto mo. Ang alitan nating dalawa, huwag mo nang idamay ang mga walang sala. Walang sala? Kulang ba ang pinatay ko? Marco, lalo mo siyang pinoprotektahan, lalo ko siyang gustong patayin. Ngayon, gusto kong makita mo ng personal ang mahalaga sa'yo na mamatay sa harap mo. Dahil hindi mo ako mahal, gagawin kitang kamuhian. Ako habang buhay. Rosalinda, sa paningin ko, hindi ka naman talaga isang mamamatay tao na duguan. Ikaw ay dahil sa isang bulaklak. Babaeng ngumingiti sa akin. Hayop ka, mamatay ka na. Ingat.
Rosalinda. Rosalinda. Bakit? Ang pumalit sa'yo sa pagtanggap ng bala ang ganitong bagay. Bakit sa ibang babae pa napunta? Huwag mo munang sabihin yan, dadaling kita sa ospital. Wag na. Huli na. Okay na rin ito. Dahil hindi mo ako mahal. Kaya hayaan mo akong sa puso mo. Mag-iwan ng puwang magpakailanman. Ikaw. May hihilingin ako sa'yo. May pakiusap ako. Masama ang tiyan niya. Bawal sa kanya ang malamig. Ayaw din niya ng ibang tao sa kanyang study. At saka, Kaya simula ngayon, alagaan mo siyang mabuti. Ipinapangako ko sa iyo. Paano ako natalo sa ganitong babaeng iyakin? Ang hirap tanggapin. Mama. Mama, okay ka lang ba? Miss na miss kita. Ayos lang si Mama. Huwag kang matakot, Maya. Marco, nahuli kami. Ano ba talaga ang nangyari? Mukhang naiintindihan ko na. Bakit siya ang pinili mo? Kapag kasama mo siya, saka ka lang nagiging ordinaryong tao. At namumuhay ng payapa. Sayang, huli na akong nakaunawa. Sa mundong ito, hindi ka malaya. Hindi kita sinisisi. Rosalinda. Rosalinda. Sa susunod na buhay, huwag ka nang pumasok sa ganitong mundo.